Gambling is sin. Recently lang po ay nanonood kami sa TV. It was a noontime show. And nung commercial break, ay nagulat ako because on that break, 3 to 4 times, 3 hanggang 4 na beses, ang advertisement ay tungkol sa sugal, online gambling. Merong Bingo Plus, merong betting app, pustahan sa sports, and more. And I was thinking, dito sa kanilang noontime show ay meron silang segment for kids. So automatically, meron silang mga viewers na mga bata. And imagine, yun yung nakikita ng mga bata. And of course, they will ask, ano yan? Parang games lang din, parang apps lang din sa cellphone. Kumbaga parang normal lang. Pero makikita po natin, ang sugal talaga ay never inayunan ng salita ng Diyos. Nakakaawa po yung mga nalululong dyan. I could still remember, before kami po ay nasa isang kapihan, sa isang coffee shop, and then yung security guard nag-approach sa amin dahil gusto niya magpa-GCash, pa-cash in sa kanyang account. And dahil nasa isip namin, mahalaga, baka kailangan niya talaga, kami nag-cash in sa kanya. But later on, 30 minutes to 1 hour, on that span of time, bumalik siya at nagpapa-GCash na naman. And at that time, doon namin na-realize at nalaman na siya pala yung naglalaro ng scatter, which is very famous na sugal even today. Imagine for 30 minutes, yung kita, yung pinagtrabahuhan na pera, ubus ka agad. Wala na. Because of sugal. And of course, dapat talo na ako. Sayang naman. Pero hindi. Ang tendency, gusto mo pang bumawi. Babawiin ko yon. Hanggang sa maglalaro ka na maglalaro, hanggang sa maubos yung pera mo. Ikita ninyo kung paano mandaya ang dyablo sa mga tao ngayon. Kaya po yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Yung mga mayaman, nasabi nila, libangan lang nila, abay maya-maya, talo na, ubos na ang pera. Maya-maya, yung ibang possessions and riches nila, tinataya na rin. Why? Because they are being deceived by this gambling. Alam niyo po ba, in the latest update, tayo, Pilipinas, ang pinakamaraming casinos sa buong Asia. Nadaig pa natin ang Macau, which is the capital of gambling sa Asia. Minsan na lang tayo manguna sa sugal pa. Pero kung titingnan po natin, ang mga Pilipino ba ay yumaman talaga? Umasenso ba ang mga Pinoy dahil sa sugal? No. Kaya lalo po sa atin ng mga mananampalataya, ang sugal ay dapat walang lugar para sa atin. It ruins lives, families, and testimonies. Una po kasi sa lahat, ang gambling or sugal ay nagpo-promote ng greed. Ginagawang sakim ng sugal ang tao. Sabi ng Exodus 20 verse number 17, Thou shalt not covet thy neighbor's house. Or any possessions, kahit nga asawa, kahit pagmamayari, sabi doon, thou shalt not covet. And covetousness is greed or pagiging sakim. Pangalawa, kaya po hindi natin pinopromote at talagang dinidiscourage natin ang sugal, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi kahit sa mga hindi pa mananampalataya. It's because ang sugal po ay hindi yan disenyo ng Diyos sa kanyang pagpapala. Ang Diyos ay pagpapalain ka sa pamagitan ng maayos na trabaho, which is really you work for it at pinagtrabahuhan mo. Always remember, ang sugal, easy money rin yan eh. Mabilis makuha, mabilis din yan mawawala. Pangatlo po, kung ikaw ay mananampalataya, that is poor stewardship. Always remember, lahat po ng possessions natin, pinagkatiwala lang ng Diyos yan. And then, makita yung pinagkatiwala sa atin ay inilalatag, itinataya lang natin sa gambling. Are you even trustworthy sa pinagkatiwala sa'yo? Then i-expect ng tao, pagpapalain sila ng Diyos. You're not doing what God wants you to do, and then you expect na ang Diyos magbibigay sa'yo ng pagpapala. Do what God wants you to do, and expect His blessings. Sabi nga ng Proverbs 13:11, yan yung wealth gotten by vanity. Mabilis mo nakuha. Ibig sabihin, walang kwenta lang yan eh.
So it will also vanish away. Mawawala din yan kaagad. Kaya yung mga bagay na yun na napapanalunan mo dyan, those are not blessings. Hindi po yan galing sa Diyos. And pang-apat, gambling harms others. Of course, for one person to win, another should lose. Kaya po, ang sugal, it will always lead to poverty and destruction. Walang gain sa pagsusugal. Makontento ho tayo sa kung anong binibigay sa atin ng Diyos. Makontento tayo kung ano yung provision ng Panginoon. O kaya, pagtrabahuhan natin on a right and proper way. Sabi ng Luke 12:15, "And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Meron po ngayon na gustong ipasa sa Senado na siyang ipagbabawal, ibaban ang mga online gamblings and apps. Sana nga, loobin ng Panginoon, maaprubahan ito, sapagkat maraming tao ang talagang nasisira ang buhay. Even mga professing Christians. Mga minamahal, let us trust God's providence. Let us trust God's blessings. Huwag kang umasa sa swerte. Huwag kang umasa doon sa mga sugal na siyang tingin mo magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Trust God. Trust Him who giveth all the blessings to His children.